Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan iniugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa halos 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control sa ating technical side, sina Milo Jonella, Susan Aison at Hiro Lucero. Kasama rin natin mula sa production side ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, itatampok natin ang ating embahada sa Prague, Czech Republic. Ayan, itong mga nakaraang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay ating itinatampok po, no, nasa Europa po tayo. Last week ang Greece and then last week ang Finland. So nasa Czech Republic naman tayo ngayon. Kaugnay nito ay makakasama natin para sa araw na ito ang ating ambassador sa Czech Republic, walang iba kundi si His Excellency Eduardo R. Menyes. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Menyes. Welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hello, good morning, Steph. Naririnig niyo ba ako? Yes po, loud and clear. Ambassador, matanong ko lang po, no? Dito po ay 3:31. Sa inyo po anong oras po dyan? 9:31 ng umaga. 9:31. So, 31. So ilang oras din, no, yung time? 6 hours. 6 hours dito. Ayan, para sa mga hindi nakakaalam po, no, sa time difference, syempre iba-iba po yung ating mga time zone. Pero Ambassador, thank you pong muli sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Pauna po munang pabati mula sa inyo. Yes, magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig at sa mga nanonood din yata. Mabuti naman ang kalagayan namin dito sa Czech Republic. Siguro konting background tungkol sa relations between the Philippines and the Czech Republic. Ang diplomatic relations natin ay nagsimula noong 1973 nung panahon po ni President Marcos Sr. Nagbukas na tayo ng mga diplomatic relations sa mga Eastern Communist countries. So from 1973, although nagbukas lang ho tayo ng resident embassy noong 1997. So, 1997, nagtayo tayo ng embassy dito. Ang unang ambassador ho natin noon ay si Ambassador Carmelita Salas. At nung panahon na yon, bale 35 lang, 35 lang ang Pilipino noon sa buong bansa ng Czech Republic. So, konti pa lang ang mga Pinoy. Pero ngayon, Ambassador... Noong 97. Ngayon, 2025, as of last month, meron na ho tayong 11,500. So, 11,500 Filipinos in the Czech Republic. Kumbaga, ang laki, no, nung nilamang from 1997, tama po, no, na 37, mahigit 35, ayan, 35, no, mula nung 1997. And then 11,500, kumbaga, from, kumbaga, 2 digits, naging,
ilang digits. Actually, Yes po. lumaki lang yung mga numero natin nung nagsimula ang Czech Republic na pasok ng mga overseas Filipino workers. So from 1997 to 2017, so 20 years, noong 2017, ang bilang ng Pilipino noon ay 1,000, siguro mga 1,200. So, hindi rin naman masyadong lumaki dun sa 20 taon na yon. Pero noong 2018, nagsimula na po ang Czech Republic na pumayag sila na pumasok ang mga Filipino workers dito. At noong taong 2018, ang quota noon po ay 1,000 Pilipino kada taon. So, nagsimula yung paglaki ng ating Filipino community dito noong 2018. So, 1,000 a year. Nung dumating po ako dito sa Czech Republic noong 2023, 2,500 ang quota yearly. So, 2024, lumaki ho to, within 2023, naging 5,000 a year. And then, in 2024, yung taon na kung kailan dumalaw ho si Presidente Marcos, biglang dumoble ho yung numero ng mga Pilipino na pinapapasok at magmula nung huling taon, 2024, 10,300, 10,300 ang mga Pilipinong pwede hong pumasok para magtrabaho dito sa Czech Republic. Kaya bigla hong lumaki ang mga numero namin dito. So, ibig pong sabihin, no, parang ngayong palaki ng palaki ang quota, talagang mas dumadami yung mga Pinoy natin dyan sa Czech Republic. Tama po, Ambassador? Yes, tama po yun. At doon sa 11,500 na yun, mga 95% ay overseas Filipino workers na nandito on mga mostly 2-year contracts. So yung, di ba sabi po nyo, is 95% ay mga OFWs. Yung natitirang 5%, ano po sila? Mga nakapangasawa po ng mga taga-Czech Republic or iba pa po? Ibang category po ito? Mostly yung mga, tama ka, yung mga nag-asawa ng Czech Republic, ng Czechs at yung mga anak nila. Meron din ho tayong mangilan-ngilan ng mga nagtayo din ng business. Meron din ho tayong mga konting estudyante. Wala pa ho sigurong 20 ang estudyante natin dito. So talagang halos lahat ay mga OFW. OFW. So, Ambassador, speaking of OFWs, ito po bang mga OFWs na ito, saang larangan po sila namamayagpag? Ang karamihan ho ng ating mga trabahador dito sa Czech Republic, ang number one na occupation ay yung mga production operators tsaka warehouse workers. Kasi po ang Czech Republic ay isang export-driven economy. So marami ho silang mga industriya. Meron silang mga sasakyan na ginagawa. Yung Škoda po, isang Czech car company. Gumagawa rin sila ng mga bus, Iveco. Gumagawa din sila ng mga trains and trams. Yung LRT-1 ho natin, actually, yung unahang LRT natin sa Pilipinas, nung tinayo nung time ni President Ramos, ay check ho yung gumawa nun. And then marami din ho tayong mga warehouses, logistics companies kagaya ng DHL. So karamihan ho ng ating mga workers ay doon ho nagtatrabaho. Ang pangalawa hong pinakamaraming Pinoy na occupation ay mga welder. So konektado pa rin ho sa mga gumagawa ng sasakyan, gumagawa ng bus, gumagawa ng tren, gumagawa ng eroplano. Gumagawa din ho kasi ng eroplano dito.
Ang pangatlo po ay ang mga hotel staff services, mga cooks, waiters, bartenders, busboys, kasama na rin ho yung mga housekeeper. Mm-mm. Pang-apat po na okupasyon ay mga machine and CNC operators, again, related sa mga industriya. Panglima po ay mga butcher. Dahil ho, marami hong mga kumpanya dito na gumagawa ng mga hamon, tsaka mga sausages. So yung mga Pinoy na butchers natin ay in demand. And then yung siguro yung pang-anim na kategorya ay yung mga cleaners. So basically po, no, mostly mga nasa production and yung iba po ay nasa, kumbaga, hospitality sector. Tama po? Yes, yes. Manufacturing, logistics, food processing, and hospitality. Nabanggit nyo kanina, Ambassador, na naging involved po, no, ang mga company dyan sa Czech Republic doon sa ating train system, no, dito sa Pilipinas. Meron pa po bang ibang naging significant partnership po, no, between Czech Republic and the Philippines, kahit sa ibang sectors po? Ang pinakamalaking investment ng Czech Republic before ay yung tinatawag nilang home credit. May isang kumpanya ho dati sa Pilipinas na nagpapautang para kung bumibili kayo ng mga appliances. So parang yun, home credit. Although binenta ho yung kumpanya na yon, I think to an Asian company, kung hindi ako nagkakamali, either Thai or Japanese. So hindi na ho considered as a Czech investment. Although yung isang part ng kumpanya na yon, yung home credit, ay pinapatak pa rin ng mga Tseko. So yung parang IT section ng home credit ay still under Czech operations. Other than that, marami hong mga Czech businesses na pumupunta sa Pilipinas at interesado sa pinag-aaralan kung anong magandang sektor ang pasukin nila para mag-invest. So right now, between the two countries, ang pinaka importanteng aspeto ng ating relasyon ay ang labor relations natin. Ang isa sa mga agreement na inilagda nung dumalaw si Presidente Marcos last year ay isang memorandum of a joint memorandum on the establishment of a labor consultation mechanism. So yun po ay masugid namin na tinutupad para alam ho namin, kinukonsultahan namin yung Czech government regularly tungkol sa pagpasok sa mga Pinoy dito sa bansang ito at ina-adjust ho ang mga policies para ho kung may mga reklamo, may mga issues sa mga Filipino workers, sinishare ho namin sa gobyerno ng Tseko at parang pinag-uusapan ho namin kung paano solusyonan ang mga issues na hinaharap ng mga kababayan natin. Nung pagdalaw ni Presidente, meron din mga business agreements na inilagda. Yung isa po ay in the area of information technology. Yung IBPAP organization sa Pilipinas ay may agreement with the Czech IT sector. So yun nga ho, pinag-aaralan nila kung saan kaya may magandang kooperasyon dito dahil nga parang yung Czech government tinitignan nila mabuti yung knowledge economy. So yung mga IT workers natin in demand din ho dito
yung mga computer chips, yung mga actually yung Philippines ay kwan din ho, meron din to, may isang sektor ng computer chip making na kilala din ng Pilipinas at interesado din ho tayo sa larangan na yon. Meron din hong business agreement between the Chamber of Commerce and Confederation of Industry at yung Philippine Chamber of Commerce din. Tsaka meron din hong isang agreement with the manufacturing sector. And speaking of that, Ambassador, no, curious lang po kami and I think gusto din malaman ng mga taga-subaybay natin ito. Kumusta naman po no yung image ng mga Pilipino diyan sa Czech Republic at paano po ba sila tinatrato no ng mga taga kumbaga yung mga Tseko? Masaya ako at ang imahe ng Pilipino dito sa Czech Republic ay maganda. At nakikita ho natin precisely doon sa paglaki ng pagpasok ng mga Pilipino dito. So, nakita nila ng mga employers, ng gobyerno na masisipag ang mga Pilipino, tumaas po ang productivity ng mga kumpanya na kumukuha ng Pilipino. So, kagaya ng sinabi ko, noong 2018, ang quota ng Pilipino na pwedeng pumasok ay 1,000. By 2023, umakyat po ng 5,000. Noong 2024, ginawang 300. So, yun ho ang pruweba na natutuwa ang mga Czech employers sa performance ng mga trabahador natin galing Pilipinas at isa sa mga priorities ng embassy ay talagang i-ensure na maganda ang pakikipagsalamuha ng mga Pinoy, ang Filipino community natin dito sa mga Czech na mga co-workers nila, employers nila, tsaka yung mga, of course, dun din sa mga kung saan sila nakatira. Kaya may plano kami, actually, ang Filipino community na medyo young compared to the other Filipino community sa ibang parte ng mundo, dahil nga, gaya yung sinabi ko, 95% mga Filipino workers na nandito lang on 2-year contracts, kaya hindi pa masyadong organisado. So, ngayong Setyembre, ang balak ng Filipino community ay magtipon-tipon sa isang malaking barrio fiesta. First time dito sa Czech Republic na magsama-sama ang ganong karaming mga Pilipino sa isang lugar. At syempre, imbitado din ho yung mga Czech na employers, Czech na co-workers, Czech na mga kapitbahay para makita nila kung ano ang kultura, ang heritage, ang pagkain ng Pilipino at makita nila kung paano tayo kasaya na kasama. Ayan. Kailan naman po itong Barrio Fiesta po na ito, Amba? Tinitingnan po rin pina-finalize pa rin yung exact dates. Pero as of the moment, we're looking at September 13. And yun nga, dahil nga 11,500 ang mga Pinoy sa buong bansa, we're hoping at least 2,000 sana ang pwedeng dumalo. Sabado ho yung araw na pinipili namin para nga karamihan ay hopefully walang trabaho. Although hindi natin maiwasan yung ibang schedules ng trabaho dito ay pumapatak din sa araw ng Sabado. Pero pag may advance notice naman sa mga kababayan natin, sana nga ma-day off nila para pumunta ho dito sa Prague, mga gaganapin ho dito sa area ng Prague. Dito lang sa Prague, over 2,000 na ho yung mga
Filipino workers natin. Tapos sa mga karatig na probinsya, another 2,000. And then, yung ibang 7,000 ay sa mga iba-ibang lugar sa buong Czech Republic. So at least no sa Prague meron tayong 2,000 na mga Pinoy ang expected no na pupunta diyan sa Barrio Fiesta. And napag-usapan na lang din po natin no since involved no yung Philippine Embassy diyan sa Prague sa pagbuo no nitong Barrio Fiesta. Kumusta po yung relationship po ng embassy and the Filipino community at paano po natutulungan ng ating embahada no yung ating mga kababayan diyan lalong-lalo na yung talagang mga nakararanas no ng iba't ibang problema no sa iba-ibang aspekto din, Ambassador. Well, of course, sa punto de vista ko, mukhang masaya naman ang Filipino community sa performance ng embassy. Kung meron mang kayong naririnig, please pakialam sa amin para bukas ho naman kami sa mga comments. Pero base lang sa mga Facebook comments, tsaka yung pakikisalamuhan namin sa Filipino community, regular naman ho kaming umiikot para makilala ang mga Pinoy natin sa iba't ibang parte. Meron ho tayong MWO office dito. So may labor attaché at may darating na rin ho na OWA representative. So lalo hong lumalaki ang embassy dahil nga lumalaki rin ang aming mga Filipino community. Nung nagbukas yung embassy noong 1997, pipito lang ho ang nasa embassy. At yung numero na yun ay hindi nag-iba hanggang dumating ako. Actually, nagbukas yung MWO office dito a little over 2 years ago. So nadagdagan ho ng dalawa, naging siyam. And then nung dumating ho ako, dinagdagan pa ng isa. So 10 ho kami dito sa embassy and the MWO na kung ikukumpara nyo po sa ibang mga embassy natin sa ibang bansa, ay maliit ho ang mga tauhan namin dito. Pero nakita na nga ho ng ating gobyerno na dumadami ang Pilipino, kaya meron ho kaming ini-expect na darating pa na 2 para sa MWO, and hopefully this year meron din ho kaming darating na 2 pa para sa embassy. And then as kagaya na sinabi ko, umiikot din ho kami every quarter. Dinadalaw ho namin at nagpa-post-arrival orientation seminar kami sa mga bagong dating na Pilipino para i-abiso sa kanila kung paano ang pamumuhay dito, sino yung dapat kontakin in case na may mga emergency, kung kailangan nyo ng tulong sa interpretation. Meron hong mga serbisyo ang gobyerno ng Czech, nagbibigay naman sila ng interpreters ng libre. So, active naman ho kami, and active din naman ho yung Filipino community sa mga activities ng embassy. Ayan. It's nice to know po na talagang tulungan po no ang nangyayari between the embassy and the Philcom, especially dyan sa upcoming na Barrio Fiesta na ang tentative date no ay sa September. Ayan. Pero abangan naman natin yung final dates po no, Ambassador. Yes. Opo. And then, nabanggit nyo nga po yun na nag-iikot-ikot po kayo no, sa Czech Republic. Ano po yung mga naririnig nyo na common problems no, na nararanasan ng ating mga kababayan sa naturang bansa? Well, of course, dito sa Europa, iba ho siyempre ang parang labor profile, yung mga issues na hinaharap ng ating mga kababayan. Hindi katulad ng mga issues na hinaharap nila let's say sa ibang rehiyon ng mundo. Kung sa Middle East, alam niyo naman doon, iba ang mga problema nila. Dito sa Europe, mostly
tungkol sa mga kontrata nila. Mm. Minsan nagugulat sila sa mga kinakaltas sa sweldo dahil dito sa Europa marami ho silang mga social security payments, may health insurance, at kung ano-ano pang mga binabawas sa sweldo. Kaya although pag nag-sign naman ho sila ng kontrata sa Pilipinas at bago sila pumunta dito, meron din hong pre-departure orientation. I think sinusubukan naman nung i-explain sa kanila kung ano talaga ang magiging neto na sweldo nila. Pero minsan, siyempre pagdating dito, iba ho kasi ang sistema rito, kagaya sa pagbayad ng mga kuryente, pagbayad ng mga tubig. Hindi kagaya ho sa Pilipinas na buwan-buwan, meron darating ho na Meralco bill or whatever, pagbayad sa ating mga gastusin sa bahay. Dito ho, kada taon ang bayaran. And estimate lang ho ang parang base sa, let's say kung ilan kayo sa bahay, meron silang estimate na baka ito yung konsumo, pagkonsumo ng kuryente, ito siguro ang pagkonsumo mo sa tubig. So, hindi mo malalaman talaga kung ano yung babayaran mo in total until after 1 year. Minsan, kung masyado tayong gumamit ng heater or ng tubig, kung naglalaba kayo araw-araw or something, lalaki ho talaga ang i-charge sa inyo and kailangan yung bayaran. So parang nababawasan po lalo ang mga kinikita ng mga kababayan natin. So tungkol sa sahod, yun ang mga issue. Meron din ho kami mga issue about contract substitution. May mga issue na ganon. Minsan, well, may parang issue din ho dito na yung ibang mga kababayan ho natin dahil nga hindi ho sila or nagugulat sila sa kinikita nila, naiisip po nila na maglipat ng employer. So, minsan issue yan, lalo na para sa employer kasi ho, 2-year contract, gumastos ho yung employer para makarating yung Pinoy dito, pero after 6 months, lumilipat ho, umaalis. Or even in some cases, umaalis ho ng bansa. Na within the European Union, kung kayo po ay may work permit sa isang bansa, hindi ho ganun kadali ang paglipat sa mga ibang bansa within the EU. In fact, in many cases, bawal ho yun. So, minsan nagkakaproblema dahil bigla na lang mawawala yung ating mga trabahador na walang paalam or even with paalam kasi allowed naman ang pag-resign with notice. Yung pinaglilipatan nila minsan hindi naman ganun din kaganda ang conditions or yun nga bawal. So kung madiscover ho yun sa ibang bansa, minsan nadi-deport ho sila. So parang ano yan, no, ambassador, no, hindi tulad parang hindi tulad ng mga turistang may Schengen visa na pwedeng palipat-lipat, no. Hindi ganoon 'yon for our workers. Ambassador, gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon ay wala na po tayong material time. Mabilis ang final message na lang po mula sa inyo. Well, sa mga tagapakinig natin sa Pilipinas, siguro narinig niyo na talagang hinihikayat ng gobyerno ng Czech Republic na pumunta po ang ating mga trabahador dito sa bansang ito at magandang oportunidad ito para sa ating mga kababayan dahil maganda naman ang buhay dito sa Europe. Dito sa Czech Republic, hindi ho kasing mahal sa mga ibang parte ng Europe. Of course, hindi rin ganung kalaki din ang sweldo, pero dahil yung cost of living ay mababa, sapat na po ang kikitain ninyo para masuportahan yung pamilya niyo sa Pilipinas. Ang pamumuhay naman dito ay simple lang, trabaho,
kung kayo po ay nagdadasal. Aktibo din po ang Filipino groups with the different, may iglesia dito, meron hong GIL, may CGMS, yung dating daan. Of course, yung mga Katoliko, very active sa mga churches, sa mga Pinoy din dito. So, siguro naman maganda ang buhay dito. Ngayon, maraming salamat po muli, Ambassador, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Maraming salamat din, Steph. At atin po nakasama si His Excellency Eduardo Armeñez, ang atin pong ambassador sa Czech Republic. Dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.